self-destruction, no? Dahil nga dito sa nangyari po na expose tungkol sa flood control scandal, na hindi napapangsiwaan ng maayos ang flow ng investigasyon kasi kaninyo, kung merong kang pinagtatakpan, definitely parang professor, parang yung taong bayan nag-oobserba na hindi lubos na nagagawa ang pagdiskubre sa katotohanan kasi nga may pinagtatakpan. Ganun po ang dapat natin na pag-unawa. Sa inyo binanggit, di ba, Professor? Ano po? Tama po yun, Kasi nga, yung binabagay ko kanina, yung tinatawag po natin na decisiveness, yung decision making at this point in time is very crucial for the president. At kung medyo meron talaga siya ritong pinapangambahan at meron siyang kinakatakutan, basically, ito yung nagiging hadlang sa kanya, para talaga isiwalat in the fullest extent itong issue na to ng corruption. Kasi sa totoo lang, maganda kasi talaga siyang gamiting barometro ng kanyang maaring maging legacy. Kasi this is really a very important issue na kung saan po pwede niya talagang linisin yung legacy ng kanyang pamilya. Because let's face it, the Marcos family has already been tainted with this issue of corruption from the very start, nung pang sa panahon ng kanyang ama. So ito sana ay magandang defining moment para sa kanya na para i-redeem yung kanilang pangalan at linisin yung kanilang yung mga masasamang impression na to. Pero ang nangyayari kasi, instead of doing this, parang mas lalong lumalabas yung impression that they're cuddling corruption and that they're afraid of really exposing it because yun nga yung taong bayan nag-iisip na baka sila rin ay involved dito. So yun yung mahirap kasi, sabi nga natin, yung walang kasalanan, they really cast the first stone, and the way I'm seeing it here is that the president is really holding himself from going full throttle in these investigations because nangangamba rin ang Malacanang, na maaaring may mga dokumento, may mga paper trails that will lead to the Malacanang doorstep. And true enough, binanggit na naman ito ni Zaldico, hindi nga lamang ito na-amplify yung liigi because ang ginagamit ng Malacanang lagi is denial and deflection, and in the process, nadidisorient ang taong bayan.